Puso ko'y linis, makakaabos. Yan ang lumahan ng may ganang sa iyong Panginoon. Ang dala ng iyong
Lord, sa pakikinig namin, Panginoon, na salita mo, ito, Lord, ay matahin sa mga puso namin, magbunga at lumago sa buhay ng bawat isa. Salamat o Diyos sa magandang gagawin mo. Sa bawat isa amin, ina-appreciate po namin kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo lang po. Amen. So, praise the Lord po kasi alam ko po na kahapon pa lang, bago pa tayo pumunta dito, excited na. Amen po. Bago tayo, kahapon po, nung nagsasalita sa atin si Pastora Ellie, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay kinakausap na ng Panginoon. Amen po? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, payagan mo lang ang Diyos. Yan, payagan na Payagan po natin ang Panginoon na kausapin tayo, kausapin ka, at i-correct tayo ng Lord. Amen? And so, sige po, i-ready na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga sandata, ating mga Bible, notebook, ballpen, ang sarili po natin, ang puso natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Purihin po si Pastor Mulo. Palakpakin po natin siya. Purihin po natin ang Panginoon. Sorry. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Ayan, purihin po ay ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. At, ayan, bago po ako magsimula, ay gusto po kong iparinig sa inyo muna yung isang awit. Ayan, hindi po ako ang kakanta. Ayan, pakinggan po natin yung awit ni Ate Carla. Ayan, habang naawit na po ito. Hirap na sa iyong mga problema. Narito ako, bukas lagi ang palad ko. Sa pagtawag mo, sa iyong nadarama, ito ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay patawag mo. Halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan mo at pilimot ko na. Sabihin ako na mayakap ka at sa tuwing pinay magkakapiling ka. Ako'y anak, ako'y nangungulila sa'yo. Aasang isang araw na makapiling ka.
Hindi mo ba alam na mahal kita at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing winay makakapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing rinay makakapiling ka. At sa tuwing rinay makakapiling ka. Yan na, praise the Lord. Siguro tayo po yung mga tayo po manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuli papasalamat sa iyo sa umaga nito. Tunay, Lord, na salamat sa pagkakataon na idinako niyo po ang bawat isa. At alam mo po, Panginoon, ang kalalagayan. Alam mo, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa. God, at sa oras na ito, sa camping na ito, nangiwala po kami, Panginoon, na meron kang gagawin o Diyos kung bakit o God, niloob mo, Panginoon, na sa kabila ng maraming mga hadlang, sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdaanan o Diyos, Lord, niloob mo, Panginoon, ng bawat isa, o Diyos, ay makadalo ng camping na ito. Kaya, sa aming pong pakikinig, Panginoon, doon ay, o Diyos, na ilangin po namin matagpuan mong bukas ang aming puso. Salamat po, pinupuri ka namin ang mahal sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ayan, isang pagkakataon po ay dito sa camping. Kagabi, nagpataas po ng kamay at marami mga baguhan na naka-attend po dito. So, sa first time nyo po na pag-attend dito sa camping, ay niniwala po ako, kung bubuksan mo lang ang puso mo, may sasabihin ng Panginoon. Amen? So, sa ating pong tema ngayon, nga dito sa Matthew chapter 24, ang sabi dito, are you ready? Yan. Ang Matthew 24 po ay nagsasabi patungkol sa nalalapit ng pagdating ng Panginoon, or di kaya ay yung bang pagkuha sa mga mananampalataya. At ang tanong dito sa Matthew 24 ay, handa ka na ba? Amen? Yung ready ka na ba? Ready ka na ba? Kumbaga, naihanda mo na ba ang sarili mo sa pagdating ng Panginoon? Ay ready mo na ba yung sarili mo sa pagharap sa Panginoon? Amen? Pero alam niyo po, habang nagpa-pray po ako, yung word na ito na nagpapabalik-balik sa akin, ang sinasabi doon, ang sabi, never again. Never again ang sinasabi. So, yun yung narinig ko habang nagpe-pray po ako. At ito ang nangyayari kapag ang isang tao ay hindi naging handa. Hello? Amen mo ba? Kapag hindi naging handa ang isang tao, niyo po, nitong nakaraang parang may magkakatapusan yon. Nung dumating po yung bagyo na yung Typhoon Aghon, ewan ko po kung sa inyong lugar ay naging malakas po yung bagyo na yon. Pero sa Mauban, Quezon, ay ang announcement ng bagyo, itong bagyong Aghon, ay ang signal niya ay signal number 1 lang. Signal number 1. So, nakaranas na po ba tayo ng signal number 1 na bagyo?
May kausap po ba ako? Amen po ba? Yun. So signal number 1, kapag dumadaan po kami sa bagyo ng signal number 1 sa Mauban, ay parang kaya-kaya lang. Siguro sa ganun din po sa inyo. Parang baliwala lang. Kaya kadamihan po sa amin doon ay baliwala lang. Walang ginagawang preparation para paghandaan yung bagyo. Pero alam niyo po, yung bagyong na signal number 1 ay para bang umikot at nang pagbalik niya, signal number 3 na siya. Signal number 3 na. Kaya napakarami pong hindi nakapaganda at dahil nga hindi nakapaganda yung mga bahay na prone sa bagyo, yung mga lugar na mabababa, mangyari po, bumaha ng mataas na baha at marami pong bahay ang nalubog. At yung pong mga bangka doon sa may seawall, doon sa dalawang barangay yun, hindi lang dalawang barangay, nangawasan po yung bangka nila sapagkat iniwan nila nandun lang sa may tabi, sa tubig na mababaw. Lumakas po yung mga alon at ipinagampasan ng mga bangka nila doon sa gilid. So, ibig sabihin po, nawasak, nasira po yung kanilang kabuhayan dahil lamang sa isang pagkukulang na kung sana'y ginawa, hindi sana nangyari yun. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? So, ganon ka-importante ang preparation. Ganon ka-importante na ang isang tao ay naghahanda. It's either yan man ay bagyo na darating, yan man ay exam, at lalo't higit. Sa tema natin ngayon, nagtatanong, are you ready? Tanong mo yung katabi mo, are you ready? Ano sagot niya? Ready na ba? Okay. So, ito po hindi ko alam kung ano po yung sitwasyon ninyo ngayon. Maaaring may ilan po na ang sitwasyong pinagdadaanan niya ay talagang mabigat, mahirap, paulit-ulit na sitwasyon na kung pwede lang matapos na maaaring sa sitwasyon mo, ikaw lang yung may alam. Ikaw lang yung may alam na ito yung pinagdaraanan mo. Hindi alam ng marami. At hirap na hirap ka na. Ang tanong, bakit dumating sa ganyan? Meron din namang iba na walang pakialam. Dire-diretso lang sa kung ano yung buhay niya. Magsaya, tuloy-tuloy sa kung ano ang ginagawa lamang sa buhay. At hindi aware sa kung ano ang nangyayari sa paligid. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo nung bagyo, hindi alintana yung signal number 1. Kasi signal number 1 lang. So tuloy lang, kung nag-iinom, mag-iinom lang. Hanggang sa dumating nga yung pagkakataon, biglang sabi ng mga kwento ng mga tao, biglang bumuhos yung tubig at hindi na napagandaan ang bilis ng baba ng tubig at wala na silang matakbuhan. Buti na lang po nung time na yun, nung kalakasan ng bagyo ay araw. Hindi gabi. Kung siguro naging gabi yon, mas marami ang napinsala at naapektuhan ng bagyo. So, ito po sa atin, maaaring sa buhay po natin, saan ka ba nakalagay? Yung walang pakialam, dire-diretso lang sa buhay? O ikaw yung isang tao na may pinagdadaan ng napakabigat na sa iyong buhay? Sabi nga nung kanta kanina, ikaw ba'y pagod na? Kailangan mo na ba ng change? Ikaw ba'y pagod na sa doon sa paikot-ikot na sitwasyon ng buhay mo? Ito na naman, ganito na naman. Ano po, ay sabi mo, narinig ko na habang prayer, never again. Never again. Sabi po dito sa Matthew chapter 24, verse 43, tandaan ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Verse 44, kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Kaya isang grupo po ganun. Basahan lang po kayo ng... Dito ba, sinasabi sa verse 44, maganda kayo kasi darating ang Panginoong Jesus sa oras na hindi ninyo alam.
Sa verse 43, sabi doon, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, kung alam mo lang yung schedule, alam mo na may darating na magnanakaw, ang sabi doon, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Ano bang nangyayari kapag nanakawan? Meron na po ba sa ating nanakawan dito? May nanakawan na po ba sa inyo? Yun, may nanakawan doon. Kayo po ba? Praise the Lord. Hindi po ba kayo nanakawan? Wala pa po nanakawan sa inyo? Tapos lagi niyo po. Smile lang yung nakikita ko. Lagi niyo lang po tayaan dyan. Okay. Hindi po masarap sa pakiramdam ang manakawan. Masyado na space. Hindi masarap na yung importante. Kasi ano ba kukunin sa'yo ng magnanakaw? Sa mga humihipad. Siyempre, kukunin ng magnanakaw yung mga bagay na mahalaga. Pag ganito pong time, Yung pera mo, yung cellphone mo, or yung alaas mo. Yan ang mga target ng kaaway kapag kaya ay pumasok ng tahanan mo. maganda po. Kaya sabi, kung alam lang na may-ari ng bahay na may darating na magnanakaw, kayo po ba, pag alam nyo may darating na magnanakaw, ano pong gagawin nyo? Matutulog ba kayo? Kasabihin nyo ba, sige lang, magnakaw ka lang dyan. Bukas ang pinto. Basta po ikaw. Malamang, kung alam mong may darating na magnanakaw, siguro ang gagawin mo, kukuha ka ng pamalo. Kukuha ka ng anything na pang-depensa mo pag dumating yung magnanakaw. Hindi mo pababayaang manakawan ka. Kilala niyo po, ganun sa literal na magnanakaw eh. Doon sa literal na nanakawan ka. Pero kadalasan po, unaware tayo minsan, hindi natin napapansin, nananakawan pala tayo. Nananakawan tayo ng ano? Nanakawan tayo ng kapayapaan. Wala ka ng kapayapaan, lagi na lamang kang alala. Lagi na lamang na nandun yung pangamba. Yung iba, yung kalusugan. Bakit nananakawan ng kalusugan? Yung bang may sakit ka? Meron na yung hindi maayos ang pakiramdam mo, yan nangyayari kapag tayo po ay ito yung nananakaw ng kaaway. Gusto mo ba meron kang sakit? Gusto mo ba kulang yung pangailangan mo sa buhay? Yung relationship mo, gusto mo ba merong merong hindi maayos sa relationship, hindi kayo nagpapansinan? Nag-aaway? Ito po ang kadalasan na ninanakaw sa atin po ng kaaway. At isa pa, yung mga opportunities, yung mga pagkakataon na sana may enjoy mo yung isang bagay pero mangyari, nananakaw po ito ng kaaway. Ano pa? Higit sa lahat po, yung salvation, yung kaligtasan. Ito yung bagay na ayaw ng kaaway na marireceive mo. Ayaw ng kaaway na makukuha mo. Alam niyo po, kapag nakuha natin yung kapayapaan na meron kang kaligtasan, ang dami po nating mga bagay na nakukuha. Kala natin minsan, basta salvation lang, basta kaligtasan lang yung nakuha natin. Pero ang totoo lang yan, higit pa dun sa salvation mo, ang dami-dami mo pang mga bagay na nakukuha. Amen po ba yun? Amen. So, nananakawan po tayo. Minsan literal nananakawan ng mga bagay-bagay, pero kadalasan na nangyayari po sa atin, ang nananakaw sa atin ay yung mga sa buhay natin. Na kaya ka nandiyan sa sitwasyon na yan, alam niyo po, hindi yan ang plan ng Panginoon. Kung nasa sitwasyon ka na para bang nahihirapan ka, nasa sitwasyon ka na hindi mo alam kung ano yung future mo, yan ay plano ng kaaway. Kasi
kung plano ng Diyos, ang sabi ng Jeremiah 29:11, alam ko yung plano ko para sa'yo. Na kung kukonek na tayo sa Panginoon, magiging maliwanag ang future natin kasi yung may hawak ng future natin, sasabihin sa'yo. Amen po ba? So, ito po ang nangyayari kapag hindi tayo nag-prepare. Yung magnanakaw nakakapasok. Kapag hindi ka nag-prepare, sabi nga din sa verse 43, kung alam lamang ng bantay ng bahay, ng may-ari ng bahay na may darating na magnanakaw, hindi niya papayagan na manakawan siya. So ano pala ang dahilan? Bakit tayo ay nasa sitwasyon na hindi mo gusto? Kasi isang pwede at talagang maaaring dahilan sapagkat nagkulang tayo sa preparation. Hindi tayo nakapaghanda. Sa tanong, sabi, are you ready? Itinatanong dyan, handa ka ba? Nag-prepare ka ba? Kasi kapag ang isang tao hindi nag-prepare, may exam. Kapag nagulat ka sa exam, anong mangyayari sa score mo? Baka ang score mo, gulat din. Gulat na 0. So, ibig sabihin po, hindi mangyayari sa atin ang mga pangit na bagay kung nakapaghanda tayo. Kung nakapaghanda ka, kung alam mo lang sana. Ano niya ba pag may notebook na akong nababasa at nalalaman, ang naiisip ko, sana alam ko na agad ito noon pa. Dahil kung nalaman ko yung bagay na yun agad, maaaring yung pagkakamali na nagawa ko ay hindi ko na nagawa. So bakit? Alam ko na yun. At alam ko na kung paano iiwas. Paano mapagtatagumpayan yung bagay na yun. Kaya, sa camping na ito po, makita natin, ano ba yung sitwasyon ko? Ano ba yung sitwasyon mo? Nasa sitwasyon ka ba na hindi mo gusto? Nasa sitwasyon ka ba na napapagod ka, na paulit-ulit yung nararanasan mo? Eto ka na naman, down ka na naman, bagsak ka na naman. Ayaw mo bang makaalis dyan? Paano makakaalis? Sabi nga, never again. Huwag mo nang hayaang maulit ang muli. So, anong gagawin natin para hindi na maulit? Nanalo ka sa sitwasyon na makukot ka na hindi ka prepared. Di isa lang ang pwede na, saan dapat natin gawin? Kung hindi ka nakapag-prepare, so ngayon, para hindi na maulit, mangyari, mag-prepare ka. Hello, amen po ba? Kulang pala preparation So mag-prepare. Mag-prepare. At yung tamang preparation, yun po, pagdating dito ng camping, kung galing tayo sa bahay, ay, naiwan ko pala yung ganito, nalimutan ko pala yung ganito. Kasi bakit hindi natin talaga na-realize ano ba talaga yung kailangan natin gawin? Naipak ko ba lahat ng gamit ko? Naipak ko ba lahat? Malalaman mo na lang pagdating ng araw, pagdating na natin dito, ay, naiwan ko pala sa ganito, naiwan ko pala sa ganyan. So, ibig sabihin, ang preparation ay magliligtas sa'yo doon sa kawalan mo. Yung preparation na gagawin mo ay magliligtas sa sitwasyon na hindi mo gusto. So, ano ang kailangan natin? Ibig sabihin, mag-prepare po tayo. Check natin ano bang kailangan natin. Check natin kung ano yung walang sa atin. Mangyari po, kapag ang hinihintay natin ay yung specific time o specific na schedule para tayong maghanda, kagaya halimbawa may exam o kagaya ng bagyo, ang sabi ay signal number 1. What if kagaya ng nangyari? Sa halip na signal number 1, naging signal number 3. Yung signal number 1, di ka naghanda. Bigla naging signal number 3. So, ang nangyari, ang dami pong bahay na nawasak, ang daming mga bangka na nasira. Yung bangka po, ito po'y nagre-represent ng kanilang kabuhayan. Kasi ito yung hanap buhay nila. Sabi ng Matthew chapter 24, verse 36, ngunit walang nakakaalam ng araw
at ng oras pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ito po yung katotohanan sa darating na araw ng Panginoon ay walang makapagsasabi ng exact date. Hindi sasabihin na sa July 22, darating ang Panginoon. Kapag gano'n, alam natin na July 22, darating ang Panginoon, ang gagawin mo, July 21, hanggang sa before sumapit yung hating gabi at dumating na yung July 22, sigurado ang ginagawa mo ay walang iba kundi nagre-ready ka ng iyong sarili sa pagharap sa Panginoon. Amen po ba? Yun nga ang yun yung kagandahan pag alam mo yung specific date. Pero ang problema, ang sabi, ngunit walang nakakaalam ng araw, ng oras, na pagsapit nyon. Wala makapagsasabi ng exact date. Kaya ang tendency, alam niyo po, sabi dito sa verse 48 hanggang 49, meron ditong in-illustrate na hindi, kumbaga, alam ang isip niya, malayo pa. Hindi pa darating. Sabi doon, verse 48, ngunit kung masama ang alipin yon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa lasenggo. Ito po ang problema. Kapag ka hindi mo alam yung schedule, kapag ang iniintay natin ay yung specific time, sabi, yung masama, ang gagawin niya, sasamantalahin yung pagkakataon na gawin yung mga bagay na gusto pa niyang gawin, yung mga pagkakasala, yung mga bagay na may enjoy niya. Amen. At ito po yung danger, sapagkat darating talaga yung schedule na yon. Darating yun. Ayaw natin at sa hindi. Pero kung ang hinihintay natin ay yung delay, ang hinihintay natin ay yung magawa pa yung mga bagay na gusto mong ma-enjoy sa buhay, ito pong bagay nito ay siyang magpapahamak po sa atin. Amen. So, isang bagay po na nararapat natin pong gawin ay magkaroon ng tamang preparation. Hello? Tamang preparation, tamang paghahanda. Paano ba yung mindset na meron kang tamang paghahanda? Yung naalala ko, napabanggit ko itong tungkol sa bagyo. Kapag matibay yung bahay mo, kapag yung alam mong napakatibay yung bahay mo, ano ba? Mas pinapatibay mo pa yung bahay mo. Hindi ka alala. Hindi ka nandun, kumbaga parang mag-aalala ka na baka masira ng bagyo. Ang gagawin mo, kumbaga yung bahay mo lalo mong pinapatibay. Kung estudyante ka, para hindi ka ma-surprise dun sa mga exams. O di kaya, may mga recitation, may mga ganyan na pangyayari. Para hindi ka nasusurpresa doon, ang gagawin mo, lagi kang mag-aaral. Ang gagawin ng isang estudyante ay laging nagre-review, laging nag-aaral na kanyang mga exams. At pagka yung estudyante na yun ay humarap sa test o sa exam, sigurado, hindi po siya kakabahan. Kapag dumating yung pagkakataon na yun, okay lang. Kasi panatag siya, alam niya, meron siyang maisasagot. Amen. Nun po sa parable of 10 virgins,
meron po doong ano eh. Meron po doong 10 babae. Ang sabi ng Bible, yung 5 ay hangal at yung iba naman ay matalino. Okay. Dito po yan sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Hindi ko na po basahin, kwento ko na lang po. Meron po doon merong lalaking ikakasal at meron naghihintay sa kanyang 10 dalaga. Yung 5, ang sabi ko ng Biblia ay hangal at ang sabi naman doon sa 5 ay matatalino. Ngayon po habang naghihintay sila, yung kanilang mga ilawan may sindi. Pero, mangyari po, yung pagdating ng lalaking ikakasal, ito po yan pangyayari na doon sa dito sa Bible, sa Middle East, ganun ang pagkakasal nila, pupunta yung yung lalaking kakasal. At andun po na naghihintay yung mga dalaga doon. At hating gabi po yun, naghihintay sila, bukas yung kanilang ilawan. Ang problema, doon sa schedule na dapat ay darating yung ikakasal, nagkaroon po ng delay. Naantala yung pagdating nung lalaking ikakasal. Hindi agad dumating. Nasira yung schedule. Kaya, yung 5 babae, 5 dalaga, napansin nila yung kanilang langis, yung kanilang ilawan, ay aandap-andap na. Ano yung aandap-andap? Halos mamamatay na yung ilaw. Sabi nila doon sa 5, pwede bang bigyan nyo kami ng langis? Kasi yung aming ilawan, aandap-andap na. Kaya sabi, baka kulangin sa atin ito, pang maigi pa, bumili kayo sa tindahan upang magkaroon kayo. At dumating po yung lalaking kakasal at sila po'y pumasok na doon sa venue ng kasal. Bumalik yung 5 dalaga, wala nang sarado na. Alam niyo po, itong parable na ito, itong 10 virgins na ito, ay nagpapakita kung ano yung magandang bagay at pangit na bagay kapag hindi po natin napaghandaan. Yung 5 dalaga na yon, alam nilang darating. Alam nilang darating yung lalaking kakasal. Ang problema, hindi nila napag-isipan na maaaring madelay yung dating. Ang problema nga, na-delay. Kulang yung naging paghahanda. Nangyari po, yung pinaka-inaasam-asam nila na makasama doon sa kasalan, pinag-reportan nila Actually, naghanda din sila. Ginusto din nila talaga na makasama. Ang problema, kinapos yung inihanda nila. Hindi total na paghahanda, kumbaga parang total surrender, total na paghahanda. Kumpleto. Ibinigay yung inisip, ibinigay yung talagang kailangan para hanggang sa pagdating, maabutan silang naghihintay. Minsan, ang nagiging resulta po ng kumbagang half preparation o parang half-hearted na preparation is para bang may raos lang. Alam mo yung may raos lang? Yung basta meron lang. Ang problema dyan, yung pag-isip mo, sapat lang kasi sa ganitong time, darating na. Ang problema nga, papaano kapag ka na-delay? Dahil na-delay yung dating, ang mangyari po, yung sa inaasam-asam nilang event na mangyayari, na dapat ay kasama sila, ang nangyari, hindi po sila nakasama. Hindi nakasama yung 5, ang sabi ng Bible, ay 5 hangal. 5 hangal. Masakit yung naging yung tawag doon sa mga babae.
Kasi naganda rin naman sila. Lamang, hindi nila naibigay yung 100% na paghahanda. Yung 100% na paghahanda. So, makikita po natin na ito yung panahon na yun. Ito yung niloob ng Panginoon na nandito po tayo sa camping na ito para makita natin kailangan na talaga ng meron tayong readiness, meron tayong paghahanda. Hindi lamang dahil malapit nang dumating ang Panginoon at napakabuti talagang nararapat na maganda tayo sa pagdating ng Panginoon, but at the same time, mapaghandaan natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, sa ganoon po, hindi ka na magsuffer sa mahirap na kalalagayan. Sabi nga, never again. Hindi na natin payagan pang maulit yung mga nangyayari sa buhay. Yung mga pangit na pangyayari sa buhay. Hindi na mangyaring muli. Ano pong kailangan natin para hindi na mangyaring muli yun? Ang sabi po ng ang sabi ng John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Kapag po ang napahintulutan mo sa buhay mo ay yung kaaway, ang gagawin niyan, sirain yung buhay mo. Kapag ang pinahintulutan mo sa buhay mo, paano mangyayari makakapasok ang kaaway? Ang dahilan po niya, hindi ka naghanda. Darating ang magnanakaw at hindi mo pinaghandaan ang pagdating ng magnanakaw. Pero pag ang Panginoon Yesus ang pinapasok mo sa iyong buhay, ang sabi niya, ang bibigay niya sa iyo ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nasa sa atin po ngayon ang pagpili kung ano yung kailangan mo papasakin sa buhay mo. At masasabi ko po sa inyo, totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Totoo yung illustration doon kung alam naman ng may-ari ng bahay na may darating na magnanakaw. Hindi siya titigil sa pagbabantay. Hindi niya hahayaan masira ang buhay niya. Hindi niya hahayaan manakawan siya. Hindi niya hayaan, hindi magkakaroon ng malulubang sakit. Bakit? Kasi pinaghandaan, pinag-aralan na mga bagay nito ay makasasama. Sa pagdating po ng Panginoon, ito kailangan po natin paghandaan. Ang sabi daw sa John 10:10, ang kaloob ng Panginoon ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Paano kung darating ng Panginoon? Paano kung magra-rapture na? Handa ka na ba? Amen? Tayo po natin ang katabi natin, handa ka na ba? At, di po ako magtatapos. Pero siyempre, pagka naglalaro tayo, ng mga bata pa, ewan ko ngayon, kung uso pa ba yung taguan? Meron pa ba naglalaro ng taguan? Ay, yung mga kagaya na lamang ng mga bata, ni Katriona. Ayan. Pag taguan, anong ginagawa ng taya? Nakatalikod, bumibilang. Amen? Pag bilang ko ng 10, nakatago na kayo. Amen? So, bibilang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready ka or hindi? Nakatago ka o hindi? Darating yung taya. Hahanapin ka. Ang Panginoon po ay darating. Ang Panginoon po ay darating.
sigurado, handa ka man o hindi. Ang sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon, muli siyang babalik. Hindi ko alam kung ano po ang naiisip natin. Hindi ko alam kung paano. Nakikita mo ba na kailangan na talagang maganda? Pero tayo po ay nasa mga huling araw na. Kung ikaw ay naghihintay ng specific date, kung kailan natin inimit ang Panginoon, nakalulungkot kasi wala kang specific date and time. Pero ang sigurado, sapagkat ito'y sinabi ng Panginoon, babalik siya. Ready ka man or hindi. At isa pa, yung pangyayari sa buhay natin, ano po, papalik-balik yan sa prayer ko, sabi ko, never again. Hindi gusto ng Panginoon na paulit-ulit ka sa sitwasyon ng buhay mo. Hindi gusto ng Panginoon na lagi mong nararanasan na ikaw ay talunan. Hindi gusto ng Panginoon na maranasan mo lagi yung ikaw ay nauulit yung ginagawa sa'yo, nauulit yung nangyayari sa'yo, nabebetray ka, nagkakaroon ka ng mga bagay na sakit, napapailalim ka doon sa sitwasyon na hindi mo gusto, paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, lumaya ka. Ang gusto po ng Panginoon sa camping na ito ay matuldukan yung bagay na ginagawa ng kaaway sa buhay mo. Ganyan na lang yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo. Kung bubuksan mo lang yung heart mo sa Panginoon, yung yung kamay niya, naghihintay lamang sa paglapit mo. Sabi nga ng awit pagod ka na ba? Ayaw mo na ba? Sawa ka na ba doon sa nangyayari sa buhay mo? Sawa ka na ba doon sa kahirapan na pinagdaraanan mo? Kung gusto mong i-ready ang buhay mo, kung gusto mo na matapos na, matuldo ka na, yung mga hirap, matuldo ka na, yung mga sitwasyon na hindi mo gusto, ito yung pagkakataon na isinet ng Panginoon para matapos siya. Kung lalapit ka sa Panginoon, kung lalapit ka sa Kanya at siya ang tatanggapin mo sa buhay mo. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Ang ganda ng offer niya. Nasabi niya, ako'y naparito upang kayo ay bigyan ko ng isang buhay, ganap at kasiyas. Sabi pa niya sa doon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin lahat ng napapagal. Ibig sabihin, pinapalapit ng Panginoon yung mga pagod na sa kanyang mga sitwasyon. Pinapalapit, inaanyayahan ng Panginoon yung mga taong sawa na, pagod na sa kanyang pinagdaraanan. Yun nga, hindi ko alam kung anong mga sitwasyon niyo, pero may dahilan ng Diyos bakit kayo nandito ngayon. Sa oras na ito, nais ko pong i-offer sa inyo pagtanggap sa ating po Panginoong Jesus. Kung tatanggapin mo siya sa buhay mo, ano niya po ito bakit kailangan natin tanggapin ng Panginoong Jesus? Last verse na naalala ko po ito. Dito po sana, sa Matthew 12 verse 42-45, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagana sa mga lupaing hintigang upang maganap na mapapagpahingahan. Kung wala itong matagpuan ay sinabi sa sarili, babalik ako sa tahanan aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama.
pakay sa kanya at papasok sila at maninirahan doon dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pakay sa dati. Alam niyo po yung masamang espiritu? Yung espiritu nagko-control sa'yo. Bakit? Kahit hindi mo gusto, nagagawa mo. Kasi may masamang espiritu, mayroong espiritu nag-uudyok para gawin mo. Kaya sabi mo, gusto kong bumait pero hindi ko gumagawa. Ayaw mong gawin itong masamang bagay na ito, bakit di ko magawa? Kasi mayroong espiritu na nag-uudyok sa'yo na gawin mo. Alam niyo po, kailangan umalis ang espiritu na yan. At sa pag-alis niya, kailangan babalik yan eh. Pagbabalik ng masamang espiritu na yan, dapat hindi niya matagpuan na walang nagko-control, walang nakaupo doon sa trono ng buhay. Anong dapat? Dapat matagpuan doon ang Panginoong Yesus na nakaupo sa trono ng iyong buhay. At sa pamamagitan lamang doon, hindi makakapakialam sa iyo ang kaaway. Amen? So, sa oras na ito, kung nais po natin na buksan ang ating pong mga sarili, lalo dikit sa mga baguhan na ngayon lang nakadala ng camping na ito, may plano po ang Panginoon sa inyong buhay. Kung ikaw man yung tao na mayroong sitwasyon na pinagdaraanan sa buhay mo, na nangyayari pa ulit-ulit at pagod ka na. Kung hahayaan mo pumasok ang Panginoon sa buhay mo, kung hahayaan mo ang Panginoon na mag-alam ng sitwasyon ng buhay mo, tutulungan ka niya. Hindi ka na magiging laruan ng kaaway. Hindi ka na palit-ulit nasasaktan ng kaaway. Kundi ang tatanggapin mo ay isang buhay na ganap at kasiyasiya mula sa Panginoon. Amen, mari po ba tayo tumayo? Langin. Hallelujah. Oh Jesus. Praise your name, God. Sa oras na ito, niyan po kayo limuko. At pag-isipan na ang bagay na ito na inialok ka. Ulit-ulit na lamang yung nangyayari sa buhay mo. Na hindi mo alam bakit ba parang bang may puwersa na kahit ayaw mo namang gawin, pero bakit parang bang tinutulak ang gawin yun? May bisyo, ginagawa, hindi mapagtagumpayan, pero gusto mo naman hindi na malibing ang bisyo sa'yo. Yung katawan mo, merong gustong gawin, pero yung iba, lagi gusto dahil ka sa kasalanan. Alam niyo po, itong pagkakataon na ito, sa oras na ito, gusto ng Panginoon lumaya ka. Ang gusto ng Panginoon, mapagtagumpayan mo na yung bagay na yan. Kung yan ay mangyayari, kung hahayaan mo ang Panginoon, makakita sa buhay mo. Pagkakonektado ka sa Panginoon, meron siya pakialam sa buhay mo. Kung lalapit ka sa Kanya, kung lalapit ka sa Kanya. Kasi ang Panginoon, nag-iimbita siya eh. Niya, umamit kayo sa akin. Kung pagkakatiwala mo sa Panginoon sa sitwasyon mo, tutulungan ka niya. Kaya sa mga gustong tanggapin ng Panginoon, gustong lumaya sa sitwasyon na paulit-ulit na nangyayari sa buhay niya. Kapatid, pakita mo sa Panginoon na, Lord, gusto ko nang lumaya. Ayaw ko na itong sitwasyon na ito. At kung yan yung gusto mong mangyari,
Inahayaan kita dito sa harapan para tanggapin yung magpagpapalaya sa'yo. Inahayaan kita dito sa harapan para tanggapin mo yung kailangan mo, yung pinakakailangan mo, na kung darating ng muli ang Panginoong Jesus na siyang sinasabi sa atin sa ngayon, matagpuan kang handa. Nais sa Panginoon na magkaroon ka ng kalayan. Gusto kong tanggapin ng Panginoon, bukas mo ang harapan, nahayaan kitang lumapit sa Panginoon, lumapit sa harapan. Hallelujah. Alam ng Panginoon kung sino ka. Alam ng Panginoon na may pinagdaraanan ka. Mahal ka po ng Panginoon. At kung tatanggapin mo siya sa buhay mo, dun lamang mangyayari yung magandang plano niya. Ang Panginoon hindi siya trespasser. Hindi siya basta papasok kung hindi mo siya pinahintulutan. Ngayon kung bubuksan mo ang puso mo sa Panginoon, ang laki ng bagay na maaari ang laki ng bagay na magiging pagbabago. Kung talagang ibubukas mo, kung talagang tatanggapin mo siya sa buhay mo, tatanggapin mo yung correction niya, tatanggapin mo yung pagtutuwid niya, tatanggapin mo yung buhay na galaw niya sa'yo. Magbabago po yung sitwasyon nyo. Magbabago yung routine, yung lagi nangyayari. At papalitan niya ito ng isang bagong buhay. Papalitan niya ito ng isang bagong pangarap. Papalitan niya ito ng isang bagong pag-asa. Ligtas sa mga takot, ligtas sa mga pangamba, sapagkat sa Panginoon ay mayroong kasiguraduhan. So, oras ito, kung gusto mo natin tanggapin ang Panginoon, nahayaan ko po kayong sundin ang panalangin ito na nagmumula sa inyong puso. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, salamat po na narinig ko ang iyong mga salita. Inaamin ko po na ako na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko po ang iyong tulong. Kaya't ako po'y nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, inihiling sa iyo na ikaw ang aking maging Panginoon, na pumasok ka sa aking puso. Ikaw ang aking maging tagapagligtas at Panginoon ang aking buhay. Isinusulit ko sa iyo, itinitiwala ko sa iyo ang aking buhay. Maraming salamat po sa iyong pangako. Maraming salamat sa kaligtasan na iyong kaloob sa akin. Purihin ka. Amen. Manil lang po tayo nakatayo. At naiyan ko po yung ating po mga pastors na maaari po ay mapatungan sila ng kamay, mapag-pray po natin. Kaptan.
kalayaan na kaloob ng Panginoon. Sige po, may pag-pray po namin sila. Ayan, sige po, may pag-pray po natin sila.
Yes, O Lord Jesus. Hindi po kalooban ng Panginoon na sa sitwasyon mo na dating malayo sa Panginoon ay manatili kang nandun. Yung pag-ibig po ng Diyos, gusto niya tayong abutin. Kung yung buhay mo, nakikita mo na, di ba yan, na lagi na lang ulit-ulit, dito na naman ako, ganito na naman yung ginagawa ko. Ang gusto ng Panginoon lumaya. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng panibagong buhay na walang, andun yung walang kapayapaan. Hindi gusto ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, payapa ka. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka alipin ng mga bagay na kumokontrol sa buhay mo. At ang tanging makapagpapalaya po sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yung pagsusuko natin ang buhay sa Panginoon, yan ang magbibigay ng direksyon. Yung salvation, hindi lamang ito yung naligtas ka, hindi lamang yung, kundi kalakip ng kaligtasan, ipinagkaloob ng Panginoon yung magandang future mo. Na kung magtitiwala ka sa Panginoon, susunod ka sa mga kaparaanan niya, makikita mo, unti-unti makikita mo, inayos na pala ng Panginoon yung buhay mo. Inayos na pala yung relationship mo. Na proteksyonan ka na pala niya. Na nung wala ka pa sa proteksyon ng Diyos, open ka sa mga atake ng kaaway. Yan yung dahilan bakit napaglalaroan ng kaaway. Kasi bakit? Walang covering, walang proteksyon ng Panginoon. Pero ngayon, na isinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, panghawakan mo sa buhay mo, meron kang tagapagligtas. Meron kang magpo-protect sa'yo. Merong nag-iisip ng future mo. Kaya, nawa ko ay patuloy nating sundan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Gawa tayo po'y manalangin muli. O Diyos, salamat po Panginoon sa opportunity na ito.
Lord, ikaw, O Diyos, ang nag-set, O God, ng oras na ito, na mga kapatid, ang bawat taong sa iyo, O Diyos, ay lumapit sa pagkakataong ito. Nagsuko ng buhay sa iyo. Na nagsabi, Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Na Lord, nagsabi na, Lord, hindi ko na kaya, pagod na ako. Tiniwala ko sa iyo ang buhay ko. Lord, doon sa walang direksyon, O God, at nagpasakop sa iyo. Dalayan mo, Panginoon, na makita nila yung magandang plano mo sa kanilang buhay. Na Lord, na meron ka pa palang magandang gagawin sa kanilang buhay. Kaya niyo mo makita nila, Panginoon, na Lord God, ang tunay, ang pagtitiwala sa iyo, ang pagsunod sa iyo, ay magdudulot sa kanila, O Diyos, ng isang buhay na pinagpala, isang buhay na kapakipakinabang, O God, at maraming magpupuri, maraming sasamba sa iyo dahil sa mga binagong buhay na ito, at hindi na sila muli pang mapapakialaman, maalipin ng kaaway, sapagkat ikaw na ngayon, O Diyos, ang nasa trono ng kanila pong mga buhay, ng aming mga buhay. Kaya God, maraming salamat po sa kaligtasan, salamat sa panibagong buhay, panibagong direksyon, pag-asa na pinagkaloob mo sa bawat isang sayo ay nagtiwala sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan, sige po, makakabalik na po tayo sa ating mga